Morning, morning. Hello, hello. Hello po. Siguradong good ang morning pag ang ating puso ay good. Walang kaduda-duda na ang morning ay good kapag ang puso ay nasa good and very good. Pag nasa peace ang puso natin, wala pong problema at wala pong bad na mangyayari. Kaya lamang may good and evil dahil ang puso sinanay sa good and evil na pananaw at pakinig. Kaya nananalo araw at gabi ang Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, hindi dahil sa makapangyarihan siya, kundi dahil sumusunod tayo sa Kanya. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan na ang nangyayari araw-araw. Kaya sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Pag pinili natin ang buhay, pinili natin ang buhay ay the peace of God that surpasses understanding. Kaya napakaraming mga bata na pariwara dahil pinapayuhan ng mabuti ng magulang. Ang pandinig nila ay masama dahil sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Napakaraming anak ng Diyos ang napapahamak dahil ayaw pakinggan ang mabuting balita. Pero ang masamang balita, ninanamnam araw at gabi at puno ng pighati ang puso. Pag nagkasakit dahil ang pighati sa puso ay ugat ng lahat ng kamatayan. Pag nangyari, sinisisi ang Diyos. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot sa tao na nagbigay ng kanyang buhay at dugo para magkaroon ng exchange, palitan. Pero hindi natin tinatanggap ang palitan. Patuloy tayo sa lumang puso na madaling masaktan. Pinaunawa dito sa lagi, araw at gabi, na ang buhay mo ay ang buhay mo ay Kristo, ang buhay mo ay kapuspusan ng Diyos. Pero ang kapuspusan ng negatibong pandinig, ang patuloy na sinasabuhay. Sakit dito, sakit doon, hirap dito, hirap doon. Pagkatapos pupunta sa lagi, magtatanong, bakit ganito? Ituturo mo, wala silang pakialam. Kung sana makinig tayo sa mabuting balita, kapatid. Dahil ang buhay sa mundo, sang-ayon sa balita. Ang balita ay espiritu. Salita nating tinatanggap. Nasa atin, kapatid, ang responsibilidad. Dito, kung saan ako, araw at gabi nag-iisa ako, kapatid. For 10 years. Wala kang mapasyalan dito, sobrang init ngayon. Ang init dito, minimum 43 degrees centigrade kapag ganitong panahon. Pag malamig yan sa inyo, mainit dito sa amin. Minsan umabot dito 54 degrees. Di ka makalabas. Walang tao sa labas. Sa loob ng 3 buwan. Pero never ako nakumbinsi ng prinsipe ng power of the air na malungkot ang buhay. Never. Mga anak ko hindi ko nakikita. Taon na ngayon. Pero never ako nakumbinsi na malungkot, stressful ang buhay. No. A billion times no. Sabi mo sa gusto, kapatid, iiwan mo ito pag wala pang rapture, iiwan mo itong mundo na ito. Might as well enjoy it every day.
nga sa ating desisyon, kapatid. So, umagang ito, pag-usapan natin anong victory. Ang mga hindi makinig, di mag-enjoy kayo ng katalunan. Napagsabihan tayo ng magandang payo, na-stress pa rin tayo. Biro mo, Diyos na mismo nagsabi sa'yo, anak ha, pinagpala na kita, anak ha, pinagaling na kita, na-stress ka pa. Sino pinakinggan mo pag na-stress ka? Baka hindi natin naunawaan pa ng Espiritu, kapatid. Unawain natin ang Espiritu, okay? Yung umagang ito, mayroon tayong mga ibibigay na mga patunay na sa Bible, ang araw na ito ay victory. Ang araw na ito ay victory. Meron pong biblical numerics o numeric sa Bible. Unahin natin si Kuya Noah. Ang number 17 ay simbolo ng panalo sa kalaban. Noong binaha ng Diyos ang mundo, nangyari ito noong 17 na ikalawang buwan ng Hebrew, petsa 17. At 8 lamang sila ang nasa loob ng arko. At noong ikapitong buwan ng Hebrew, petsa 17 rin, humupa ang bagyo at ang arko ni Noah ay pumatong sa bundok ng Ararat. 17. Kung hindi ninyo naunawa, hindi ninyo napagbasa marahil, mayroong high day na tinatawag nung namatay si Kristo. Ang tawag doon high day, Sabbath. Iba po ang high day na Sabbath kaysa ordinary Sabbath. Ang high day, very, very special day. Nangyari po yon noong 17th day of the month of Nisan. Sa kalendar ng mga Hebrew, 17. Pero meron tayong babasahin, kapatid. Kung mabasa ninyo ang unang Korinto, basahin niyo po kung mayroon kayong electronics. Ang unang Korinto ay nagbanggit ng salitang love, pag-ibig. At nung pumatong sa 1 Corinthians 13, verse 13, kung mabilang natin, sa 1 Corinthians 13, verse 13, ang huling pagkabanggit ng love
ay pang-17 beses. Love is victory, my guys. Pero meron tayong babasahin. Marami tayong patunay. May babasahin po tayo sa umagang ito. Dahil maging sa Revelations, pinahayag na isulat ang Biblical Numeric 17 ay victory. Ngunit may babasahin tayo sa umagang ito. Pumunta tayo sa aklat ng Roma, chapter 8. Saglit lang tayo dapat, no? Romans chapter 8. Manalangin muna tayo. Father Almighty, salamat po sa victory. Salamat sa umagang ito na magising kaming mga anak mo. Bumangon kami sa pagkatulog. Dahil habang kami tulog, pinaghaharian kami ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Kaya lagi kami na-offend. Lagi kami na-stress, nagagalit kami kahit payo na mabuti. Dahil puno ang aming puso ng paghahari ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Ngunit sa umagang ito, Ama, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kanyang dugo, sa kanyang buhay na pinagpalit sa amin, ukilkilin mo ang aming mga pandinig at palayasin namin ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin na ito upang iyong victory ay mananahan sa amin. Sa aming puso, kakanlong si Kristo Jesus na iyong kapangyarihan, iyong karunungan, nang masukat namin ang haba, ang lawak, ang lalim, ang taas ng pag-ibig mo upang kami mapuspos ng iyong kapangyarihan. Narito ang kapangyarihan mo sa aming mga espiritu. Ngunit hanggat ang puso namin ay napagharian ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang iyong kapangyarihan nasa aming katauhan, aming buhay, aming espiritu ay hindi maghahari sa aming puso. Kaya Ama, sa umagang ito, hiniling ko sa iyo sa kapangyarihan, sa katawiran ng aming buhay ni si Kristo Jesus, ng bawat makinig ay kanyang mabuksan ng puso, kaming lahat, upang manangan si Kristo Jesus sa aming mga puso at sawayin at palayasin ng Espiritu ng kapangyarihan ng hangin na ito, nagdudulot ng stress, galit, hindi pagpapatawad, paghihiganti, mga sama ng loob, hindi makamove on. Kaya Ama, salamat. Binubuksan namin ang aming mga puso upang maghari ang iyong kapangyarihan at ang iyong karunungan na si Kristo Jesus na aming buhay. Salamat uli, Abba Daddy. We give you all the glory and the honor and the dominion back to us also. In the mighty name and righteous name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Banal na Espiritu, Daddy. Amen. And just God will dispatch you guys in Jesus' mighty name. Go forth. Punta tayo sa Romans chapter 8. Simulan natin sa verse 35. Gusto ko magbilang tayo, kapatid. Sa Matthew chapter 1, kung inyong mapagpansin, doon sa verse 16, about 17, verse 17. Mapagpansin ninyo ng 17 ay napakahalaga at victory. Ngunit dito patunayan natin sa verse 35 ng aklat ng Juan, Roma. Basahin ko po sa King James Version at gusto ko magbilang kayo. Samahan niyo ako magbilang, ha? Who shall separate us from the love of Christ? Bilang tayo. Shall tribulation, number 1.
or distress, number 2, or persecution, number 3, famine, number 4, nakedness, number 5, peril, disgrasya, number 6, or sword, number 7. Perfect number of God. Tapos may sinabi sa verse 36. Huwag nyo alisin dito 7. As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter for you. Sabi ng apostol, kami mga unang bunga ng banal na espiritu ay papatayin alang-alang sa inyo. Dahil kami ang unang mga bunga. Kailan kami patayin para kayo ay more than conquerors. Dahil pinunuan ng mga apostol ang pangpuno kay Kristo. Si Kristo nga ang buhay, ngunit kailang may first fruits. Mga unang bunga ng buhay Kristo, kailang patayin. Pangit na namatay ang seed sa ilalim ng lupa, hindi siya sisibol. So binigay ng Panginoon ang lahat ng susi sa apostol at sa ating lahat, ngunit dahil sila ang unang bunga ng banal na espiritu, kailangan sila patayin. Mamatay. Patayin. Hindi mamatay lamang, patayin. Para ang mga susunod na bunga ay malago, walang pawis, walang hirap, at magaganda. Ikaw yan, kapatid. Hindi lamang namatay si Kristo sa iyo. Nabuhay natin ngayon. Ang mga unang bunga ng Espiritu Santo, pinatay para sa iyo at sa akin. Sana makinig tayo, kapatid, sa mga magulang natin sa Espiritu. Ito sinusulat dito. Si Pablo ang sumulat nito. Pinapayuhan tayo ng ating magulang sa Espiritu. Makinig tayo, kapatid. Iwasan at iwanan na natin ang masasamang pandinig, nega na pandinig, para sa kabubuti natin sinasabi ng Ama natin sa Espiritu. Ito si Pablo, Apostle of the Gentiles. Verse 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Higit tayo sa mananagumpay. Ang higit sa mananagumpay ay hindi nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay ay patuloy na lumalaban para magtagumpay. Ngunit iba ang higit sa mananagumpay. Hindi sila lumalaban para managumpay. Higit sila sa mananagumpay. Dahil pananagumpay ay ginawa ni Kristo at ng mga apostol. Tayo umaani na lamang ng tagumpay. Higit tayo kaysa kanila. Nakakalungkot, maraming Kristiyano ang galit sa tagumpay. Maraming Kristiyano ang ayaw pakinggan ang tagumpay. Pag may naramdaman sila, puro katalunan ang kanilang naririnig. Samantala sinabi, higit ka sa mananagumpay. You are more than conquerors. Ang mga conquerors nagka-conquer. Sila ay lumalaban, nakikipagbaka para makangker. Pero ikaw ay higit. Bakit? Ang nakangker nila, binibigay na lang sa iyo. Higit ka sa kanila. Lahat ng pananagumpay, sabi ng apostol, para kaming mga tupa na nakapila na para katayin para sa inyo. Dahil higit kayong mananagumpay.
Kapag kakinlay mo ang apostleship, kapatid, siguruhin mo lang na kaya mong pugutan ng ulo anytime. Siguruhin mo na sa harapan ng pamilya mo sinusunog ka, binibiyak ka ng lagari. Dahil ang apostleship, kapatid, hindi ito status. Maraming gusto magpastor, evangelist, propeta daw sila dahil sa status. Kulang sa pansin. No. Hindi ganyan po ang ministers, ambassadors for Christ. Wala silang pakialam sa status. Ano pang pakialam mo sa status? Alam mo nakaupo ka sa kanang kamay ng kapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan ng Diyos. Bakit nagpipreach ka para mapansin? Bakit ka nanita ng kapatiran para mapansin? Nahigit ka sa kanila, mas magaling ka sa kanila. No, nagpipreach tayo, kapatid. Nagre-rebuke tayo para ipatating sa mga kapatiran na mayroong mas magandang balita kaysa alam natin. Para hindi tayo mahawakan ng espiritu ng Pangulo ng kapangyarihan ng hangin. So, nakasete na tayo. Verse 38, For I am persuaded that neither death, pangwalo, nor life, pangsyam, nor angels, pangsampo, nor principalities, 11, nor powers, 12, no things present, 13, no things to come, 14, verse 39, nor height, 15, nor death, 16, nor any other creature, 17, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. 17. Nalagpasan natin lahat ito. Napagtagumpayan nila ito, pinamana sa atin. Pero ito'y responsibilidad sa ating mundo. Hanggat hindi tayo in Christ, kapatid, ibabaon tayo sa hukay ng isa man lang dito. 17 ito. Number of victory. Pero kaya nasa Kristong buhay tayo. Hindi na offend si Kristo, kapatid. Diyos si Kristo. Kaya kung masakit pa ang sinasabi nila, ang payo nila masakit, pag in Christ ka, may mapulot ka pa rin revelation sa sinasabi nila. Kaya never come offend. At naunawaan mo sila. Bakit? Marahil wala sila kay Kristo. Pero ikaw, tingnan mo, bilangin mo. Nor life, binanggit pang life. Angels, nor death shall be able to separate us from the love of God. The very, very thin line between wisdom and foolishness is the understanding of the love of God. Anak kita. Sobrang mahal kita. Ang lahat na pag-iipon ko, pagtatrabaho ko ay para sa iyo. Alam mo ba yung magpatakaran ako? Ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Kapag anak kita, you have the right to mess up. Sa Tagalog, dahil anak kita, may karapatan kang pumalpak. Dahil anak kita. Pag pumalpak ka, 1,000 beses man, anak pa rin kita, kapatid. Hindi mababago ang DNA mo. Iisa pa rin ang DNA natin. At ang lahat ng pinaghirapan ko,
mamanahin mo pa rin. Because you are more than conquerors. Bilangin mo mula sa verse 35 hanggang verse 38. Kung alin dyan ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung alam mong anak ka, hanggang verse 39. And you know, alam natin, pumapalpak tayo minsan madalas. Ngunit alam mo, mahal ka ng ama mo. Hindi ka mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa verse 39. Dahil ikaw ay nasa kay Kristo. Ang buhay mo ay Kristo. Ikaw at ako buto at laman ni Kristo. Pag nalaman natin ang love of God, ang 17 bagay na ito, never makakakanti sa'yo. No weapon formed against us shall prosper. Mahal ka ba ng ama mo? Malakas ba ang loob mo? Lumapit sa ama mo, sabihin, pumalpak ako kanina, Daddy. Ano sabihin ng ama mo? Hebrew chapter 8 and chapter 10. Your sins and your lawlessness, I will remember no more. Sagutin ka ng ama mo, it never happened, anak. Tuloy mo ang buhay mo. Enjoy mo sa lupa ang buhay mo. Maghari ka sa buhay. Sino ba hindi pumalpak? Ang kaibahan mo lang, anak. Lahi kita. No height, no depth, no any other creature shall be able to separate us from the love of God. Love of God, love of God. Pag tayo nalinlang ng Espiritu na kapangyarihan ng hangin, kapatid, nakalimutan natin na tayo anak. Nakalimutan natin na ang buhay natin ay buhay ng ating Ama. Nakalimutan natin na sobra tayong mahal ng Diyos. Higit sa kanyang sarili. Kaya namatay siya sa iyo at sa akin. Kaya pag nakarinig tayo ng kung ano-anong report, nandito lahat sa 17 na ito. Ulitin natin. Tapos mag-pray tayo. Who shall separate us from the love of Christ? Tapos sa baba, love of God. Bilang, shall tribulation? Ano ang tribulation sa Tagalog? Yan natin sa Tagalog. Kung ito ba ay, sa Tagalog, bilangin mo kung 17 rin, ha? Wala yung aking Tagalog. Anyway, basahin nyo lang sa Tagalog. Tribulation. Ano tribulation sa Tagalog? Buti pa, i-open ko yung aking Tagalog dito. Please, kapatid, makinig naman tayo. Responsibility natin ang ating mundong ito. Makinig naman tayo, please, please, alam mo, isa lang sa kinalulungkot ko pagka nalaman ko na ang mga anak ng Diyos, lalo na nakikinig dito sa Lagi o Tagalagi, ay ayaw pansinin ang salita ng Diyos. Pero magaling naman tayo mag-preach, magaling naman tayo mag-share, di ba? Gagaling natin, ha? Pero pagdating na sa application, pumapalpak tayo. Gagaling natin. Pero pag nandiyan na nga, sa actual, labanan na. Nakalimutan natin lahat ng labanan na yun, tinalo na. More than conquerors na tayo. Higit tayo sa mga nagumpay. Nakakaligtaan natin yan. Kaya tingin natin, higanti to, higanti. Talo na nga. Iyan, ayan, no? Verse 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Number 1, kapighatian. Kapighatian palang tribulation. Kahapisan. Distress. Ang mga pag-uusig. Na-stress tayo sa pag-uusig nila. Pakialam natin sa pag-uusig nila. Ang kapigatian. 4. Ano na? Kagutom.
Apat. Tama ba ako? Kapigatian, kapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran. Ibig sabihin ng kahubaran, yung hiniya ka, pumalpa ka, nahuli ka ng mga kapatiran, chinismis ka, dumating kay pastor, sabi ni pastor, sino ba hindi ubad? Magsatigil kayo! Sino malinis sa inyo dito? Yan, nahubaran ka, alam mo yung nahubaran ka? Nahuli ka ng kung ano-ano dyan, no? Pero bumalik ka kay pastor, sa church, pastor, nakita ko ng kapatiran. Ewan ko. Kung may lakas pa ako ng loob, para tumayo sa pulpito, pastor. Saglit akong nasakop ng espiritu ng kapangyarihan ng hangin. Huwag mo na ako i-assign, pastor, please. Huwag mo na akong umatin sa church. Pitsirahan ka ni pastor, halika dito! Sino may sabi sa'yo na nahubaran ka? Ako representante dito ni Kristo. Pag sinabi ko tumayo ka! Sabihin ko sa lahat ng kapatiran. Tanungin natin kung sino hindi nahubaran. Pero chismis ka ng buong kapatiran. Kapatid, labanan yan. Labanan ng panalo. Tingnan mo. Kahubaran! Ang panganib! 6. Ang taba! Oh, hehehe. Sword, kapatid. Gaya ng nasusulat. Dahil sa iyo'y, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Nakapila sila. Alam nila isang araw igagapos sila. Susunugin sila habang nagagapos sa poste. Nakapatong sila sa kahoy na sinilaban. Pero habang sumisilab, nasusunog ang kanilang mga damit, susunog ang kanilang paa hanggang dito sa katawan, sumisigaw pa rin. Tanggapin niyo si Jesus! Siya lamang ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa Ama na hindi sa pamamagitan niya, si Jesus lang ang daan, katotohanan at buhay. Siya lang ang kaligtasan. Wala nang pangalan sa ilalim ng lupa na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Jesus. Yan nangyari sa isang apostol. Ang isang nalagas na ng ang kanyang bibig, nalagas ng apoy, nagsasalita pa rin. Tanggapin niyo si Jesus. Tanggapin niyo si Jesus. Ang iba nilagari, kapatid. Hinati ang katawan. Mga apostol, mga unang bunga ng banal na espiritu. Verse 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabibilang na parang mga tupa sa patayan. Verse 37, hindi, sabi niya, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, kayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil hindi ka nananagumpay, kapatid. Ang nananagumpay ay patuloy lumalaban para managumpay. Hindi tayo lumalaban para managumpay, kapatid. We are not conquerors. We are more than conquerors. Higit tayo sa mga mananagumpay. Dahil lahat ng ito na pagtagumpayan na inaani na lang natin. Tinatanggap na lang natin ang katagumpayan, kapatid. Sinabi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, kayo higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang mga kamatayan man, kapatid, kamatayan, kahit ang buhay man, buhay sa mundong ito, kahit ang mga anghel man, 10, kahit ang mga pamunuan, 11, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, tama ba ako?
12. Kaya't ang mga bagay na darating, 13. Kaya't ang mga kapangyarihan, 14. Kaya't ang kataasan, 15. Kaya't ang kababaan, 16. Kaya't ang alinmang ibang nilalang, 17. Ay hindi nga paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Today 17, kapatid. Number victory. Number of your victory. Namatay si Kristo Jesus, 17th day of the month of Nisan. Buwan ng mga Hebrew. 17, kapatid. Sa araw na ito, ang kinin mo ang katagumpayan dahil you are more than conquerors. Gusto mo ba ng kagalingan ang kinin mo, kapatid? Binibigay, inaalok ng Diyos. Nasa ating kung takapin natin o hindi, tapos na yan. Ano ang gusto mo sa umagang ito? Makamove on ka, sumaya ka, maging peaceful ka, mawala ang stress sa buhay mo. Tanggapin mo ang katotohanan na ito. Sa araw na ito, walang anuman, kapatid. Bilangin. Wala. Nakikita at hindi nakikita, walang makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Hindi! Dahil religyoso ka, walang makapaghiwalay sa iyo dahil iisa kayo ng Diyos na makapangyarihan. Kung ano siya, ganyan ka sa mundong ito. Dito na huhusto ang pag-ibig. Pag ganyan ka, ang tingin mo sa kanila, mga ipis at dagat. Mag-move on ka, kapatid. Tuloy ang ani ng tagumpay. That today ay replika ng kamatayan ng Panginoong Yesus. 17th day of the month of Nisan. High day. Holiday. Kaya ako, kahit may trabaho, sabi ko sa opisina, hindi nyo alam kung anong araw ngayon. Pero gusto ko magbulay-bulay kung gaano kabilis lumilipas ang taon. Kapatid, samahan mo ko magbunyi dahil wala makapaghiwalay sa iyo sa pagiging Diyos. Buhay mo, Diyos! Walang katalo-talo. Ikaw ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Kolosa 1:15. Amen? Dahil ang buhay mo, Kristo. Ikaw at ako, buto at laman ni Kristo. Tayo ang nakikita. Kolosa 1:15. Lagi mo tandaan. Kung ano siya, ganyan tayo sa mundong ito. Ayon sa unang Juan 4:17. Kung siya ay larawan ng hindi nakikitang Diyos. At siya ang ulo at ikaw ang katawan. Siya ang buhay, ikaw din ang buto at laman niya. Ano problema? You are not going to be victorious. You are already. Ikaw na ang nakikitang victory. Amen? Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama, sa nuggets na ito. Ng araw na ito ay paalaala na walang takiting man pagkatalo ang iyong buto at laman. Walang bahid ng anumang dungis, ng anumang sakit, ng anumang kapigatian. Dahil higit kami sa mananagumpay na wala makapaghiwalay sa amin sa iyo, Ama. Ikaw at kami iisa. Saan man titingnan, saan anggulo man titingnan, ikaw ang nakikita sa amin. Dahil kami ang iyong buto at laman at ikaw ang aming buhay. Kami ang iyong kapuspusan sa mundong nakikita. Salamat po, Great I Am, Aba. Salamat, Panginoong Yesu Kristo naming buhay. Salamat, Banal na Espiritu,
sa panananahan mo sa amin. Ginawa mo kaming iyong address, iyong tahanan dito sa mundong nakikita. Salamat muli sa tagumpay, sa victory. We give you all this victory back, the glory and the dominion. Sa pangalan ng aming katuwiran, si Kristo Jesus naming buhay. Amen. Thank you, Father. And just so God, thank you, guys. Tuloy ang inyong trabaho. I hope you will receive something, guys. Sa magang ito, mag-celebrate kayo. Sama-sama kayo, mag-resort kayo. Ako, dito lang ako. At nag-iisa, 4 kami palagi. Lagi kami nag-board meeting. Sama ang mga witnesses na hindi nakikita ng tao. Dahil ako at ikaw ang kapuspusan ng Diyos sa katawan. Kolosa 1:29. Kolosa 1:9-10. You are the fullness of the Godhead bodily. Hindi siya fullness. Wala siyang fullness sa mundong ito kung wala siyang katawan. Pag nakikita mo ang iyong katawan, kapatid, yung ebidensya na ikaw ang kapuspusan ng Diyos sa mundong nakikita dahil ikaw ang kanyang katawan. Amen? The fullness of the Godhead bodily. The fullness of the Godhead bodily. Pakipost mo nga dyan, kapatid. Post ko bago tayo magsara. Sorry guys, gusto ko lang makita ito. Kapuspusan. Kapuspusan. Kolosa. Post mo nga dyan, Tisina, meron ka ba? Kolosa 2, chapter 9-10. Hindi po puspos ang Diyos pagdating sa mundong nakikita kung wala ka na katawan. Amen? So, just post it kung sinong mabilis dyan mag-post. Salamat po. See you tonight, hopefully. I love you guys.